O maadjong adlaw sa tanan sa atong mga suki nga taga tan-aw sa ating mga video, sa nagko-comment, sa mga nagsi-share. Daghan kadto salamat ninyo ha. Ito yung reaction natin ngayon itong mga congressman nga na involved dito sa itong kay Diskaya na pinangalanan niya itong si Arjo Atayde dito sa Quezon, congressman ng Quezon City. So doon sa dito sa Bohol nga naay nag-comment nga di ko daw wag ko daw tigilan ang Bohol. So wala pa naman kasi akong dapat gawin natin na pag-react dito sa mga sa Bohol. Although meron na akong nire-research sa ngayon, kaya lang hindi ko pa mabuo. So kung meron kayong na naamoy mga nahibaw-an diyan, mga project na makatingad-an ba na kahinahinala, pwede po kayong i-send sa akin at gawa natin ang reaction. Gawin niyo yung i-detalye niyo. So pwede ho yung i-send sa akin 'yan para makita ko din kung saan ang distrito. So maganda kung sa third district. O bahala na kung saan. So dito tayo sa ibang mga congressman na na-involved dito sa dito sa flood control project, itong si asawa to ni Maine Mendoza, itong si Arjo Atayde. At di natin ikaila itong si Maine Mendoza, napaka-popular na tong artista na to kasi dito siya sa host ito ng noontime show. So isa pa, napaka-popular nito dahil doon sa kanila dating Aldab, yung Alden at saka itong si Yaya Dab. So ito na ngayon, yung asawa niya mismo ang nagkaroon ng controversial dito sa kanyang distrito sa Quezon City. At dito itong si Mayora Joy Belmonte, nagkaroon din ng problema tong kanyang project dito sa creek na mayroong nilagyan nga nilang flood control, itong pumping station. So itong pumping station niya ay napaka-controversial. Ito na balita to eh. So ipasok, itingnan muna natin ang sinabi ni Joy Belmonte nito sa kanyang distrito sa itong creek na may pumping station. In those projects that I identified, I guess you must be familiar with one of them, the pumping station in Matalahib Creek, which is a tributary of the San Juan River. That was clearly not part of the drainage master plan. That was clearly not coordinated with the city. That clearly the city objected to it. Naituloy ng contractors. Pero the congressman of that district, I sought his help, and he did actually intervene and set up a meeting with me and the DPWH regional director. Care to name the congressman? Yeah, Congressman Atayde of the 1st District of Quezon City. And did it happen under his watch? So yes, it happened under his watch. In fact, in the beginning, he told me he didn't know about it. Ayan na, nag-deny na nga eh. Tinanong niya kasi hindi nga ito naka-coordinate sa LGU ng Quezon City. Itong sabi ni di ba? Ni Mayora Joy Belmonte. Tinanong niya itong si Congressman Atayde, ito si Arjo Atayde, hindi niya alam. Ang lupit ng mga congressman talaga, no? Ang dali magsinungaling. So, and I'm thinking tuloy, I don't want to judge, okay? So I'm thinking, is it possible that maybe the congressman just says to the DPWH, this area is flooded, pero bahala na kayo what intervention that might be possible. I mean, I don't really know the dynamics between the DP, the congressman, the contractor. I really don't know. I have no personal knowledge of what goes on or how they discuss or how they negotiate for this. Parang may problema yata sila ni Joy Belmonte at saka itong si itong si Arjo Atayde. So ito si Arjo Atayde ay nagkaroon din ito ng kay Diskaya na mayroon pala tong 60 million na dapat ibalik sa mga Diskaya pero hindi daw binalik. So confirm ito na ito siya talaga may mga flood control project na malalaki ang halaga. So ito yung balita din sa itong sa creek na mayroong
pumping station na ibalita to eh. Di ko alam pala na sa kanyang distrito pala ito. So ipasok natin yung balita. Nakatayo raw sa non-building area at lumabag sa Water at Civil Code ang Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan. Kaya gusto na itong ipatanggal ng Quezon City LGU. May unang balita live si James Agustin. James! Igang, good morning. Kung ang pagbabasihan na yung nakalagay na karatula dito sa itinatayong Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City, sa susunod na linggo pa yung bagong itinakda na completion date nito. Pero hindi pa man natatapos igan yung proyekto, ay nirekomenda na nga ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa DPWH NCR na tanggalin ito. Nakausap natin yung ilang mga residente na naninirahan dito sa paligid ng creek. Nasasayangan sila lalo pat pera ng taong bayan yung ginastos dito sa proyekto. Anong palagay nyo pinapag-iba? Sanay na sa baha tuwing malakas ang buhos ng ulan ng pamilya ni Erlinda sa Barangay Talayan, Quezon City. Mula sa dating abot baywang na taas ng tubig, umabot na raw sa lampas taong baha nito lang Hunyo. Siyempre pag 2 bait lang na lang, malalim na rin yun, yung ganito. Lampas tao nga sa amin, yun yung bumaha na huli na ang tagal bumaba. Ganyan din ang obserbasyon ni Aling Teresita. Dati tumataas talaga kahit wala pa yan siya. Pero ngayong na itong dito, mabagal lang ang hupa. Kasi parang may harang. Ang itinuturong mas nagpalala sa baha, ang konstruksyon ng Matalahib Creek Pumping Station. Sa karatula na nakapaskil sa lugar, sinimulan ng proyekto ng DPWH NCR June 29 noong nakaraang taon. Target na matapos ito noong May 29, pero nausog ng August 28. Ang halaga ng proyekto, mahigit 95 million pesos. Hindi pa man natatapos ang proyekto, inirekomenda ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa DPWH NCR na tanggalin na ito. Sa pag-aaral daw kasi ng QC Department of Engineering, itinuturing na non-building area ang lugar na labag sa Water Code at Civil Code kaugnay sa easement of waterways. Dahil sa proyekto na apekto ng daloy ng tubig sa creek papuntang San Juan River. Hindi rin daw nakipag-ugnayan ng DPWH NCR sa lokal na pamahalaan para sa proyekto. Kasama rin sa rekomendasyon na ilaan ng balanse na 250 million pesos ng proyekto sa pagpapatayo ng detention basin na may capacity na 65,400 cubic meters na nakaayon sa QC Drainage Master Plan. Ang mga residente sa lugar, nasasayangan lalo pat pera ng taong bayan ang ginastos sa proyekto. Maaari naman daw subukan muna ito bago tuluyang tanggalin. Sayang din yung pera dyan nila, binagsak dyan. Laking pera yan, sir, di ba? Sayang talaga. Dapat nasubukan muna kung anong mangyayari. Kung talagang yung baha na halimbawa makontrol nila, paano natin malaman ngayon na hindi pa natapos? Subukan muna nila kung kaya pa naman. Kasi sayang. Sayang kaya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH NCR maging ng kontraktor ng proyekto. Samantala, papakita lamang natin yung mismong status nitong itinatayo na ito na pumping station dito, yung dito sa Matalahib Creek. Ito po nakikita nyo, yan pa lamang yung nagagawa. At ito yung mismong creek. Kapag lagpas dito sa pumping station na ito, ayun na mismo yung ilog, yung San Juan River. May mga nakausap tayo ng mga construction worker. Kahapon daw, gumawa pa sila rito, mahigit 20 ngayon. At dito lamang sila, stay in nga dito sila sa kalapit na establishment. At magpapatuloy daw sila ngayong araw. Katunayan, dito sa gilid ng kalsada, nandito pa nga po yung malaking backhoe at indikasyon na meron pa nga po sinasagawa dito na construction sa area na ito ng creek. Napaka-ano naman niya, napaka-anga-anga naman niya na naglagay siya ng tawag nito dito ng pumping station sa taas ng creek. Ito pala yung sinabi ni Joy Belmonte na hindi daw makakuha ng right-of way dito sa gilid ng creek. Kaya mismo itong pumping station niya pinatong mismo dun sa creek at nagreklamo itong mga residente dito kasi pag binaha ang lalim daw ng tubig sa bahay nila. Imbis na may pump na mayroong pumping station na o kaya itong flood control na nakalagay doon, lalong lumalim ang baha, nagka-problema lalo. So ito si Diskaya, pinangalanan din to si Arzu Atayde. O napanood ninyo yon yung hearing niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Iparinig i-play lang natin yung mga video niya na niname drop niya to si Arzu Atayde at hiningian siningil niya na
doon sa 60 million at masama ang loob nitong si Curly Diskaya dito sa kay Arjo Atayde. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytayde of Quezon City. Kasi yung pagkakaintindi ko sa mga text mo rin sa mga ibang pinag-text nyo na messages, wala ka na raw pera sa bangko, na-freeze na raw yung pera nyo sa bangko, kaya nangihiram kayo ng 30 to 40 million pambayad sa abogado. Am I correct? Yes po. Bakit iba yung sinasabi yes mo po, sa akin? For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Na pera po. Na binigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Well, hindi. Okay. Doon sa mga ibang tinext mo, kaya nyo, katulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Hindi po. Nakiusap po na... Yung tenor ng text mo, doon sa yung pinabasa sa akin, hindi yun ang tenor mo eh. Ang tenor ng text mo, humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? Yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli. Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa akin. You want me to read the text that you forwarded to one of the officials of the DPWH? Yes po, sige po. Gusto mo? Yes po, lahat po. Tinext ko sila lahat, napakarami po nila. Opo, napakarami po nila. Hindi ganun ang tenor na pinababalik mo yung pera. Ang sinabi mo dun sa text na yun, wala ka ng pera. Ibig sabihin, kung hindi ba sila tumulong sa'yo, idadawit mo sila rito. Hindi po, I'm hindi po. not defending them, ha? Mr. Chair, bali, ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, hindi nila kami binilikan. Hindi naman po namin talaga kailangang mangutang sa kanila. May pera pa naman po kami. Pero tinesting ko po sila, sabi ko ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa, tawag dito, mas mabuti pa na, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami pero sa panahon ng kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi sila malalapitan. At katunayan, iba po doon sa mga tinat ko, may mga, undelivered, obligations. Personalidad pa naman ang asawa nito. Mukhang nakakahiya din to Kaya pala si Maine Mendoza kahapon naglabas din ng statement na talagang dinipinsahan si Arjo Atayde. Natural naman kasi asawa siya. Pero ito ngayon lumalalim ng nito, yung investigasyon, may lalabas pang mga issue dito. Kasi itong si Joy Belmonte, ang dami niyang nasabi dito sa distrito ni nitong si dito kay Congressman Arjo Atayde. At mayroon din sa Abante picture na binura daw itong post din ni Arjo Atayde sa kanyang Facebook yata. Pero mayroon nakakuha na ng picture na ang may kontrata din dito ang Wawaw. Ayun. Makikita natin sa picture na naghalaga ng 50 million. Ang laki pala ng mga project nito sa kanyang distrito. Sus, ano kaya ang nito, no? Kasi di naman pwede nga, ang pala nito, ang istorya nito, hindi ka pala pwede malagyan ng mga project mo dyan kung hindi mo close ang mga district engineer o regional engineer o anong mga dyan sa DPWH. So, ibig sabihin nito ni Arjo Atayde, close niya itong mga to.
Bakit siya nilagyan ng ano, mga project na to? Yung iba nga dito sabi ni Belmonte, Mayor Belmonte ng Quezon City, hinahanap pa nila ngayon. Sana nga lang walang ghost project. Kasi hinahanap kung saan daw itong mga project na to. Nasa 200 plus ang flood control project itong Quezon City. Kaya lang sabi niya, ilang ano pa lang to nakita nila. So hinahanap pa nila kung saan talaga ang ibang location. May nakalagay nga daw itong San Juan River. Sabi niya, ang San Juan River, ang haba niyan. Hindi mo naman maditik kung saan talaga ang eksaktong lugar sa San Juan River ang may flood control. So, ano natin, ang mga congressman ngayon, sabit talaga sila sa mga flood control project. At itong pinangalanan ni Diskaya, sa kanya pa lang yun, paano yung ibang mga kontraktor na mayroon ding sabit ng mga congressman dito. Ito na nga si Jinggoy at saka si Joel Villanueva sinabit na sa itong mga taga DPWH. Nagturuan na kung sino yung dapat nito imbestigahan. Parang nakakalito kasi ang mga senador imbestigahan ang mga congressman, ang mga congressman imbestigahan ang mga senador. Ganun ito mangyayari ngayon. So ang mangyayari ngayon ito hinahabol na ni Diskaya itong si Arzo Ataide. Ay ang ano pala nito, ang lupit pala itong congressman na to. Di pa to masyadong matagal na politiko pero sa pinapakita niya sa kanyang imahe hindi maganda kasi artista to Ngayon pala, nako, kung totoo to, mapatunayan to, kurap din pala ito. Taong bayang pera. Nako, ginawa niyang hukus-pukus dito. Mayroon siya dito mga kickback din pala. Kagaya nitong kapatid ni Alfred Vargas, ay naku po, itong mga artista na to, ang sama na mga imahin ninyo, no? Mahiya naman kayo sa mga taong bayan na lumulusong sa baha. So, nakakahiya talaga itong si Arzo Ataide. Pati ito kay damay na itong si Maine Mendoza kasi asawa niya to Kaya dinipinsahan ni Maine Mendoza itong asawa niya. Ay nako naman, kaya palang may nung nag-react din nito na biyahe daw mula noong 2022 hanggang ngayon. Nagbibiyahe daw to sa iba't ibang parte ng daigdig, Europe, Amerika. So, yan ang yaman. Baka mayroon ditong Rolls Royce na may payong o kaya may abaniko. Ang lupit talaga ng mga congressman ngayon, no? Sabit-sabit na kayo, hoy. Mahiya naman kayo. Ambot lang sa Bohol. Ang sadyo katinood ng mga balita sa Bohol karon. So, bantayan na to ng mga congressman karon kay mao ni mga bagagnaw. Sus, Ginoo ko. Kamong mga congressman binuto mo sa mga to sa bagay di man po bibuto nga kuan, wa mo giboto nga kinasing-kasing sa mga to. Inyo man ang gipalit ang mga kuan, ang mga butantig, inyo nang gikuan, gibayarag kwarta. Mao nang kamoy giboto. Kaway uwaw ninyo labi na nas Bohol sa 3rd district sa Bohol kay way uwaw nga nangumpra mo og mga butante. Sus Maria Jose, pahawa na mo diha